pelikula sa isang tattoo shop na pag-aari ng isang matandang lalaki. Nagtatrabaho siya para sa isang gangster, nang ang isa sa mga miyembro ay nagdala ng isang envelope na puno ng itim na buhangin. Hindi alam ng mga gangster kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit ang matanda ay natigilan sa labis na pagkagulat. Ipinahayag niya na ang itim na buhangin ay nagpapahiwatig ng pagdating ng walang awa at kinatatakutang ninja sa mundo. Matagal na niyang nakaharap ang mga ito at meron ng karanasan kung gaano sila kapanganib. Nang tinawag siyang duwag ng mga gangster, ipinakita niya sa kanila ang isang malaking peklat sa kanyang dibdib na sanhi ng pag-atake ng ninja. Ipinanganak siya na nasa kanang bahagi ang kanyang puso na siyang tanging dahilan kung bakit pa rin siya nabubuhay hanggang sa ngayon. Sa pagkabigla ng lahat, biglang nahiwa ang ulo ng isang lalaki at kumalat ang dugo sa buong silid. Pagkatapos, may nahulog na wire mula sa kisame at hinila pataas ang isa pang gangster. Nang itinapon siya pabalik, mga piraso na lang ng kanyang bituka ang nakarating sa sahig. Nanatiling nakatago ang mga ninja sa dilim at sabay-sabay na hiniwa ang katawan ng mga tao, na lumikha ng isang bloodbath. Nang mapatay na ang lahat, makikita ang mga ninja na lumabas sa madilim na sulok ng silid. Pagkatapos, ipinakilala sa atin ang Ozuno clan ng Japan. Isa itong clan ng mga ninjas na pinamumunuan ng malupit na si Lord Ozuno. Kumukolekta ang clan ng mga bata mula sa buong mundo at pinapadaan sila sa isang malupit na pagsasanay upang maging ultimate ninja assassin. Sikat ang clan nila sa mga world leaders at ang sinumang makapagbibigay ng 100 libra ng ginto sa angkan ay maaaring umarkila sa kanilang mga assassin at tiyakin ang pagkamatay ng taong gusto nilang puntiryahin. Ang Ozuno clan ay nagtatrabaho ng palihim sa loob ng higit sa 100 taon at nasa likod ng pagkamatay ng Pangulo ng Russia, ang Prime Minister ng Japan at marami pang ibang mga kilalang personalidad. Sa isa sa mga session, ipinakilala ni Lord Ozuno sa ibang miyembro ng grupo ang isang bagong bata na nagngangalang Raizo. Iniwan siya ng kanyang mga magulang at dinala sa clan ng pinuno. May nagsasabi kay Ozuno na si Raizo ang magiging pinuno ng angkan kapag namatay na siya. Dahil sa mga expectation, mas mahigpit ang pagsasanay para kay Raizo. Nang 10 taong gulang na siya, meron na siyang mga peklat sa buong katawan dahil sa mga parusang natatanggap niya sa tuwing nagkakamali siya. Ang isa sa mga mahalagang katangian na dapat taglayin ng isang ninja ay ang kanyang kakayahang manatiling nakatago. Pinalakad si Raizo sa isang marupok na sahig na gawa sa kahoy, ngunit ang isang tunog ay nagresulta sa pagkahiwa ng kanyang mga paa ng isang blade. Sa gabi, halos hindi makatulog ang bata dahil sa sobrang sakit. Pagkatapos, nasaksihan niya ang kabaitan sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nang ang isang batang babae ay naglagay ng gamot sa kanyang mga sugat. Ang pangalan niya ay Kiriko at siya ay kapwa ninja na nagsasanay. Tinuruan ang mga bata na huwag magkaroon ng anumang uri ng emosyon, ngunit iba si Kiriko. Hindi siya naniniwala sa karahasan at pagpatay na sinusuportahan ng angkan. Mabilis na lumipas ang oras at magkasamang lumaki sina Raizo at Kiriko na halos hindi nag-uusap. Si Raizo ang naging pinakamagaling na ninja na sinanay ni Ozuno. Gayunpaman, sa isang laban sa kanyang senior na si Takeshi, natalo siya dahil sa isang maruming taktik ng kalaban. Pinayagan ito ng master at sa halip ay sinisi si Raizo sa pagiging mahina. Gumamit siya ng finger-pushing technique kay Raizo na naging sanhi upang mamilipit sa sakit ang ating bida. Ang kanyang pinakahuling pagsubok ay masurvive ang buong gabi nang walang natatanggap na tulong medikal. Sa kanyang pagbabalik kinabukasan, nakita siya ni Ozuno na handa na para sa panibagong pagsasanay at ipinagmalaki ang estudyante para sa pagpasa niya sa pagsusulit. Hindi nagtagal, si Raizo ay naging pinakamagaling na ninja ng angkan at tinalo ang kalaban na nakapiring at nakagapos ang kanyang mga kamay. Ipinagmamalaki siya ni Kiriko ngunit labis na nadidismaya sa paraan ng pamumuhay ng angkan ng Ozuno. Madalas niyang binabalewala ang mga alituntunin ng angkan kaya binalaan siya ni Raizo. Natatakot siya na kapag nalaman ito ng pinuno, kukunin ng master ang kanyang puso, ngunit sinabi ni Kiriko na kay Raizo ang kanyang puso kaya hinding-hindi ito mananakaw. Sa isang training session, inutos sa dalaga na saktan ang kalaban gamit ang isang kutsilyo. Nang hindi ito magawa ni Kiriko, hiniwan ni Ozuno ang kanyang mukha at itinapon siya sa hawla. Palihim na lumabas si Raizo upang makipagkita sa kanya at pinainom siya ng tubig. Pagkalipas ng ilang araw, sa isang maulan na gabi, umakyat si Kiriko sa isang pader para makatakas at hinikayat si Raizo na sumama sa kanya. Ngunit mas pinili niyang huwag sumama at gustong manatiling tapat sa angkan dahil ito lang ang tanging alam niya. Kalaunan, nahuli si Kiriko at nakatakda ng patayin.
Sinaksak siya sa puso ni Takeshi sa harap ng lahat. Isang bahagi ni Raizo ang namatay sa araw na yun, ngunit nagpasya pa rin siyang manatiling tapat sa angkan. Makalipas ang ilang taon, lumipat ang eksena sa Berlin Europol Headquarters. Ang forensic researcher na si Micah ay nakahanap ng ebidensya tungkol sa pagkakaroon ng clan. Hindi niya alam kung gaano kapanganib ang piraso ng impormasyon kaya dinala niya ito sa kanyang senior na si Maslow. Tumanggi siyang maniwala na merong isang secret ninja organization na ang mga elite lang ang nakakaalam. Ngunit ipinakita sa kanya ni Micah ang mga report na nagpapatunay sa koneksyon sa pagitan ng daloy ng pera mula sa mga world leader at ang pagkamatay ng maraming kilalang tao. Ngayong interesado na si Maslow, nagpasya siyang maghukay ng higit pa sa usapin. Nalaman nila na ang isang higher official KGB agent na nagngangalang Alexei ay gumawa ng katulad ng mga report sa nakaraan. Ngunit nang magsimulang makilala ang kanyang trabaho, tinanggal siya sa kanyang posisyon dahil sa kanyang kahibangan at kalaunan ay pinatay. Pagkatapos, makikita natin si Raizo na nasa lungsod din ng Berlin at nakatira siya sa isang lumang apartment para sa isang espesyal na gawain. Nagsasanay siya tuwing umaga sa isang block ng mga pako tulad ng itinuro sa kanya ng kanyang master. Isang araw, pumunta siya sa laundry shop at nakasalubong ang isang babae. Mukhang palakaibigan siya ngunit agad niya itong nakilala bilang isang ninja. Inatake nila ang isa't isa at nagkaroon ng isang mahigpit na laban. Ilang sandali pa, makikitang tumutulo ang dugo mula sa washing machine at umiikot ang katawan ng babae sa loob nito. Samantala, gumawa ng investigasyon si Micah tungkol sa usapin at pinuntahan ang asawa ng dating agent na pinatay dahil sa paggawa ng report. Ipinahayag ng babae na isang matapang na lalaki ang kanyang asawa ngunit pagkatapos ng skandal, biglang nagbago ang lahat. Naging sobrang duwag ang kanyang asawa na ang bawat pinto at bintana ay merong 2 lock at ang bawat sulok ng bahay ay dapat maliwanag. Wala siyang iniwang puwang para sa anino upang walang mapagtaguan ang mga ninja. Subalit isang gabi, namatay ang mga ilaw at pinatay siya. Kinabukasan sa trabaho, isang higher official ang pumunta sa opisina ni Micah upang gumawa ng evaluation. Malinaw na nandoon siya para bantayan ang babae dahil masyado siyang curious sa mga bagay na hindi niya dapat malaman. Nang gabing yun, maingat na umuwi si Micah ngunit nalaman niyang nawalan ng kuryente sa buong lugar. Gayunpaman, pumasok pa rin siya sa kanyang madilim na apartment ngunit bigla siyang inatake ng isang ninja. Sa kanyang pagkabigla, isa pang ninja ang nagligtas sa kanyang buhay at pumatay sa mga asasin. Siya ay walang iba kundi ang lalaking si Raizo. Ipinakita ang isa pang flashback kung saan nasa isang misyon si Raizo upang kumpletuhin ang kanyang unang assassination. Pagkatapos ng misyon, pumunta siya sa rooftop upang makipagkita sa iba pang miyembro ng clan. Pinaalam ni Lord Ozuno na ipinagmamalaki niya si Raizo at pinalapit siya sa kanya. Sa kanyang pagkabigla, inatake siya ni Raizo gamit ang blade na humiwas sa kanyang mukha at isang mata. Dahil dito, inatake siya ng kanyang kapwa ninja at itinapon pababa ng gusali. Halos hindi nakaligtas sa pagkahulog si Raizo nang bumagsak siya sa tubig. Nang siya'y makarecover, nagtrabaho na siya laban sa Ozuno clan. Namagitan siya sa lahat ng mga pagtatangkang assassination ni Ozuno at iniligtas ang buhay ni Micah sa parehong dahilan. Nagmaneho sila papunta sa isang hotel at nagpalit ng damit dahil gumagamit ang mga ninja ng special smelling technique upang mahanap sila. Kasunod nito, tinawagan niya si Maslow at sinabing kasama niya si Raizo. Ngunit inutusan si Maslow na hulihin si Raizo sa sandaling makita niya ito. Alam niyang hindi si Raizo ang kanilang pangunahing kalaban ngunit kailangan niyang sundin ang utos para sa kanyang sariling buhay. Kaya naman, nang magkita ang tatlo upang pag-usapan ang sunod na hakbang sa plano, pinaligiran si Raizo ng mga pulis at inaresto siya. Dinala siya sa isang hideout at ikinadena sa isang kulungan. Nalaman ni Micah na inaresto siya ni Maslow dahil lang sa isang utos, ngunit tumanggi siyang pakawalan si Raizo dahil alam niyang ligtas siya sa kulungan. Kinagabihan, pumunta si Micah kay Raizo at inalok siya ng tubig. Sinamantala ni Raizo ang pagkakataon para ipaalam na anumang segundo ay darating na ang mga asasin. Sinubukang balaan ni Micah si Maslow ngunit huli na ang lahat. Namatay ang mga ilaw at lumabas ang napakaraming ninja sa dilim. Kahit merong pinaka-advanced na sandata, napatunayang walang binatbat ang mga sundalo laban sa mga mabibilis na ninja. Nagmamadaling binuksan ni Micah ang chain sa mga kamay ni Raizo bago pa siya mapatay ng isang asasin. Nilabanan niya ang mga ninja at inutusan si Micah na tumakas na sa lugar dahil hindi niya kayang iligtas silang dalawa.
Si Raizo ang pinakamahusay na mag-aaral na meron ang Ozuno clan, gayunpaman, mahirap para sa kanya na labanan ng isang grupo ng mga ninja. Sa huli, siya at si Takeshi ay napunta sa kalsada. Kinuha ni Takeshi ang kanyang espada para wakasan na ang buhay ni Raizo, ngunit dumating si Maika sa tamang oras at binunggo siya ng kanyang sasakyan. Pagkatapos, dinala niya si Raizo sa isang hotel. Kahit malubha siyang nasugatan, tumanggi si Raizo na pumunta sa doktor. Umupo si Maika sa tabi ng lalaki upang humingi ng paumanhin dahil wala siyang naitulong at nagpasalamat para sa pagligtas niya ng kanyang buhay. Pagkatapos nito, kinuha niya ang isang tracking device na nagsasabi kay Maslow ng kanilang lokasyon. Ngunit bago pa dumating ang mga pulis, bigla na lang lumitaw ang mga asasin at dinukot si Raizo. Pagdating ng mga pulis, si Maika na lamang ang nakita nila na nakaupo sa isang sofa. Sinabi niya sa kanila na dinukot si Raizo 10 minuto na ang nakakalipas. Nang makabalik sa base ng angkan, iniharap si Raizo kay Lord Ozuno. Binigyan siya ng matanda ng huling pagkakataon para humingi ng tawad, ngunit tumanggi si Raizo. Galit na galit si Ozuno dahil naniwala siya dati kay Raizo at inakalang siya ang papalit sa kanyang pwesto bilang master ng clan. Pinatayo niya si Raizo sa parehong lugar kung saan pinatay si Kiriko. Pagkatapos, pinatamaan si Raizo gamit ang finger-pushing technique ng 3 beses. Habang ang karamihan sa mga tao ay namatay ng tinamaan ng teknik na ito, si Raizo ay nagsuka lang ng dugo. Kasabay nito, isinuka niya din ang isang tracking device. Bago pa ito makita ng mga ninja, si Maika kasama ang isang buong puwersa ng pulisya ay pumasok na sa lugar at nagdulot ng kaguluhan. Maraming ninja ang napatay gamit ang mga pampasabog, kaya ang pagtago sa dilim at anino ay hindi nagagana. Sa gitna ng labanan, nakaharap ni Raizo ang senior na si Takeshi at kanyang mga tauhan. Kahit hindi patas ang laban, napatay niya ang lahat ng mga ninja at hinintay na umatake si Takeshi. Naglaban ang dalawa gamit ang kanilang buong lakas at si Raizo ang nanalo sa huli. Ngayon, ang tanging taong dapat harapin ni Raizo ay ang kanyang dating master na si Ozuno. Natagpuan niya ang matanda sa loob ng isang silid na nakaupo ng mahinahon habang ang mga tao ay namamatay sa labas. Pinatunayan ng master ang kanyang galing sa pamamagitan ng pagkawala sa hangin at paglabas sa anino sa likod ni Raizo. Gamit ang isang pagtulak, pinalipad niya si Raizo sa kabilang silid. Pareho silang naglabas ng kanilang mga espada na humantong sa isang mabangis na sword fight. Binigyan siya ni Ozuno ng isa pang pagkakataon para humingi ng tawad at sinabing siya ang ama ni Raizo. Ngunit tumugon si Raizo na hindi siya anak ng sino man at sa oras na mapatay niya si Ozuno, ito ang magiging simula ng kanyang malayang buhay. Nang masabi ito, tumalon ang dalawa sa isa't isa ngunit muling nawala si Ozuno. Biglang pumasok si Maika sa silid upang tulungan si Raizo. Gayunpaman, muling lumitaw si Ozuno mula sa mga anino at sinaksak si Maika gamit ang espada. Ang laban ay nahulog sa panig ni Ozuno hanggang sa gawin ni Raizo ang kaparehong teknik at hiniwa ang kanyang katawan ng paulit-ulit mula sa mga anino. Sa huli, napatay si Lord Ozuno gamit ang isang espada sa kanyang balikat. Pagkatapos ng laban, inilabas ni Raizo si Maika at lumapit ang mga paramedic upang tulungan ang dalaga. Lumalabas na ipinanganak din si Maika na nasa kanang bahagi ang kanyang puso at ang ibig sabihin nito ay mabubuhay siya. Sa huling eksena, umakyat si Raizo sa bakod ng academy, gaya ng dating gustong ipagawa ni Kiriko sa kanya, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.